guys. Nandito pa kami sa initan. Nagbabakod kami ni Ate Nini guys. Ayan. So, area po ito ng mga bossing namin guys. So, bali arawan po kami dito. Yan. Kaya kahit mainit, kailangan natin magtiis. Ayan. Laban lang. Wala kasi kami guys pang Pasko ni Ate Nini. Kaya nagatiis kami dito sa initan. Para meron kaming pambili ng Noche Buena. Tatry namin guys yung 500 pesos Noche Buena kung talagang merong 500 pesos Noche Buena guys. Yun lang guys. Thanks for watching. Ayan, hello everyone. At ito nga at nasa bakod time na tayo guys. Ayan. So ito palang video na ito guys ay bago pa mag-Christmas. Ayan. So ngayon ko lang po na upload kasi ay sobrang busy din guys. So halos everyday nag-akit kami ng bundok guys nila Tinini guys. Dahil nga nag-iipon ako ng mga panggatong para sa tag-ulan. So hindi ko na-upload agad. So, bali guys, ginawa po namin diyan ay salubungan kami guys ni Ate Nini para pagdating sa gitna o di tapos na. So, ako dito sa gawin dito at siya naman dun sa dulo. At bali nga pala yung mga buho na yan, sabi ko nga ay kami rin yung kumuha niyan guys at binenta po namin yan ng 4 pesos isa sa aming amo, sa amo ko guys. Ayan. So, bali hindi ko na matandaan kung ilang pieces po 'yan na kinuha namin ni Ate Nene. Parang 200 pieces po pala 'yan. 'Yan, so, kami pong dalawa yung nagbakod. Bali dalawa rin kaming gumawa ng buho at dalawa rin kami guys na nagbakod. At siyempre ay kahit papaano meron kaming ay extra. Meron kaming um, pambili nga ng ulam. At siyempre may sobra pa pang dagdag pambiling bigas guys. Ayan. So, bali, ano kami dyan guys, dalawa lang kami dyan. Walang lalaking tumulong sa amin. So, kami lang dalawa yung nag-ayos niyan, nagkabit ng mga poste, nanguha ng ibang poste. Kasi yung ibang poste guys ay nandyan lang din naman, meron pa mga tira-tira dyan or mga dati ng poste. At yung iba ay kinuha nga namin doon sa puno, doon sa isang area po ng aming amo. Ayan. Kita nyo at kahit kami lang dalawa, nagkukwentuhan kami yan guys. So may kasamang kwentuhan yung aming pagbabakod guys para naman malibang kami. At syempre, hindi kami mapagod basta-basta kasi masaya pag meron kayong kwentuhan. Siyempre, yung pinagkwentuhan namin ay buhay-buhay lang din namin guys. Ayan. Kaya hindi naman nakakahiya na magkwentuhan kahit may makarinig sa amin eh buhay namin yung aming kukwentuhan diyan guys. So masaya kasi kahit papaano may tawanan kaming dalawa kahit dalawa lang kami. Kami guys, naglilibang kami. At nagbibideo nga ako. So bali tinanggal ko yung ano niyan guys, yung sound kasi ay merong music diyan kaya sana hindi na ako mag-voice over kasi nahihirapan na ako magsalita sa voice over. Nahihirapan magsalita. Yung parang guys, hindi ko masyadong alam kung hindi ko na masyadong sanay kung ano yung sasabihin ko kasi matagal na akong hindi nagvo-voice over. At matagal na akong madalang na ako mag-upload ng video. Medyo busy-busyhan kahit hindi busy. Ayan. Pero yun na nga guys, kailangan din talaga kasi sayang yung aking channel pag binabayaan natin guys. Ayan. So bali nagpapasalamat po pala ako sa patuloy po na sumusuporta sa aking YouTube channel, sa lahat po ng mga
subscribers at mga palaging nanonood po, nagla-like. Siyempre, thank you sa palaging suporta. Kahit na hindi ko na po kayo isa-isahin, maraming salamat po. Especially sa aking mga ka-teammates, sa Team Coffee Mates. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So, balik po tayo sa aming bakod series. Bakod serye. Ayan. So, buhay mahirap to. Buhay mahirap, buhay probinsya. So, ganyan po yung mga babaeng taga-probinsya na gustong makatulong sa asawa. Yung mga walang sapat na pinagkukunan, guys, no? Kahit mahirap yung gawain, talagang pinapasok. Walang pinipiling hanap buhay. Ang gusto lang ay makatulong sa pamilya, lalo na sa asawa na naghahanap buhay sa araw-araw. So, bali, yan ay extra lang naman kasi alam naman natin na ang mga nanay maraming gawain sa loob ng bahay. Kahit na sabihin natin na naglalaba lang, sabihin natin nagluluto lang, naghugas lang ng plato, naglilinis lang ng bahay, pero mahirap din na trabaho yun, guys. Ayan. So, kaya kahit papano ay sabik din kami sa mga extra, guys, na hanap buhay kasi ay para meron din kaming extra income din at meron ding dagdag na panggastos. Mahirap sa isang nanay, guys, mag-budget na walang binabudget. Meron namang binabudget, pero ibig sabihin ay minsan kulang yung budget. Lalo na po sa akin na marami akong estudyante. Minsan talagang mahirap pong kakasyahin lahat yung sahod ni Mr. or kita. Pag hindi ka magaling mag-isip ng mga alternatibong paraan kung paano mo mapapatagal yung budget mo, talagang sobrang hirap. Kaya dapat ay marunong ka talaga kung paano mo gagastusin or paano mo i-budget yung konting halaga na hawak. So, katulad kong mga nanay, alam kong relate po kayo sa pagiging isang nanay na magikera. Magikera kasi, guys, minsan kahit maliit lang yung pera na meron ka ay pipilitin mong umabot sa isang linggo o ilang araw para mapagkasya. So, talagang mahirap kung tutuusin at kung iisip-isipin. At syempre, mga nanay lang na katulad kong madalas na makaka-relate niyan. Kasi talagang mahirap maging nanay. Isipin mo lang, kung isipin lang ng iba, napakadali lang ng pagiging isang nanay dahil nasa loob lang ng tahanan. Pero hindi talaga kasi sa pagbabudget pa lang, talagang nagiging mathematician na. Hindi mo pa nahahawakan yung sahod ni mister, meron ka na kagad paglalaanan. So, totoo po yun na kahit hindi mo pa hawak-hawak yung pera, talagang binabudget mo na sa isip mo, anong bibilhin mo, alam mo na agad kung may matitira sa'yo at kung ano yung matitira sa'yo, kung ilan yung matitira sa'yo. So, at saka napaka-importante, guys, na meron ka palaging madudukot sa loob ng tahanan kasi kagaya ko, guys, gusto ko palaging meron na akong ah, la- naka na mga grocery sa loob ng bahay para in case na wala akong pera, hindi na ako mag-iisip. So, sa akin, less priority ko na marami akong hawak na pera. So, palagi lang akong nagtatabi ng konti para sa mga anak ko, pang baon. Pero mas lamang sa akin yung binibili ko kaagad yung pangailangan. Kasi mahirap pag wala kang hawak na pera at naubusan ka ng pera. Mahirap po na maghanap. Sa mga ulam-ulam, guys, napakadali lang yung sa ulam kasi pag masipag ka, may tanim ka, so meron kang ulam. Pero pagdating, guys, sa ibang pangailangan, so dapat handa ka palagi na meron kang nakatabi. Kaya kami,
kung meron kaming ekstrang mapagkakakitaan, talagang grab, grab and grab talaga. Yung talagang inaano namin, pinapatos namin yung mga pagkakataon na katulad nito, kahit na mahirap yung gawain, nasa initan ka, nakabilad, talagang tiyatiyagain mo yun para magkaroon ka ng ekstrang pera or ekstrang budget. Kasi hindi madali sa loob ng tahanan, guys. At hindi madaling maging ina na katulad ko, maraming anak. So, kailangan marami kang naiisip palagi na paraan paano makakatulong sa asawa. Kasi wala kaming stable na trabaho or walang business ba. Yan, walang negosyo. So, hindi ko naman minamaliit yung aking asawa kasi construction worker siya, pero ibig ko sabihin ay hindi ganun kalaki yung kanyang kita. Kumbaga hindi hindi ganun ka sapat para sa pamilya. Pero meron naman guys na mga panahon na maganda, lalo na kung kontrata. Pero syempre, katulad dito sa amin sa Coron, talagang mahal yung bilihin. So, kailangan na talaga natin na tumulong. Kailangan talaga natin na maghanap ng extra natin para meron tayong pangdagdag. Ayan. So, kita nyo guys, ah, sabi ko nahirapan ako mag voice over, pero ang daldal ko. Yan, malapit na kami magkasalubong dyan ni Ate Nini guys sa aming binabakod. So, bali ang pagbabakod pala guys ay up and down. Yung pahalang, yung up and down yung tali. Ayan, yung pahalang na yan na buho guys, yan yung pinagkakapitan ng mga bakod. Diyan tinatali yung mga buho na binabakod namin. At dahil malambot po yung lupa, binabaon po namin yan. Tinutusok namin tapos parang dinidiin namin yan para bumaon siya sa lupa kasi para po mas matibay yung bakod. Hindi siya mas madaling tutumba. Lalo na po at matataas yung aming buho na nakuha. So, bali, pangit po yan. Pagka po hindi po natin yan binaon, madali pong babagsak. Kasi madaling tutumba, madadala po ng mga buho. Yung bigat ng buho ang magdadala sa poste para tumumba. Kaya, yun yung nagiging cause minsan na yung bakod ay mabilis tumumba kasi mabigat yung kanyang dala. Pero kung nakabaon po ng maayos yung poste natin at yung ating mga buho nakabaon din po, hindi po yan basta-basta babagsak. Yan, so bali tip po yan, kaya dapat po ay ibabaon natin ng husto. Laliman natin yung ating poste. At syempre, dapat ibaon din po yung buho hanggat maaari. Ayan. At syempre, sa buho naman guys, dapat magulang po yung ating kukuhanin para ano, maging matibay siya at tatagal. Pagka magulang yung ating buho, tatagal po yan ng ilang taon. Pero kung mura po yung buho natin, hindi po yan siya tatagal. So, ayan guys, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Maraming maraming salamat.